Narito pong News TV Quick Response Team ngayon sa Rosario, Cavite para alamin po ang latest kaugnay pa rin ng sinapit na mga mangisda rito sa pagtagas ng diesel sa pipeline po ng Petron. At pangunahing reklamo nga po ng mga taga rito ay pagina ng bentahan ng mga lamang dagat. At ang inyo pong nakikita sa ngayon ay itong isang bahagi ng pantalan dito kung saan nag-aayos ng mga huling isda itong mga mangisda dito at mga residente, pero sa kasamang palad nga po ay wala pong gaano pang bumibili ng kanilang mga huli. Samantala, desidido naman po lokal na pamahalaan ng Rosario, Cavite na tuloy ng ipatigil ang operasyon ng pipeline ng Petron para patunayan namang ligtas kainin ng mga isda at laman dagat na huli rito ay kumain po ang mga lokal na opisyal. Narito po ang report ni Lala Roque. Malaking salo-salo ang inihanda ng mga taga Rosario, Cavite kaninang umaga. Ang kanilang ulam, mga lamang dagat mula sa kanilang bayan. Nais nilang ipakita, ligtas ang mga huling isda sa lugar mag-iisang linggo matapos tumagas ang diesel mula sa pipeline ng Petron. Kami mismo, mayat-maya kinakaya namin ito eh. At saka hindi naman kami nagkakasakit. Sa taya ni Mayor Nonong Ricafrente, mahigit 90% na ng oil spill sa Rosario ang nalinis ng mga nagtulong-tulong na residente kahit kapos sila sa kasanayan at gamit. Matitis mo ba kung ikaw ay taga rito, nakikita mo na sa tabi mo lang yung oil spill, hindi mo malilinisin. So kaya kami nagtulong-tulong na on our own. Ngayon lang sila kasi naglinisin, itong kahapon lang eh. Kami 5 days na kami naglilinis. Ayon sa Petron, sa Rosario Terminal dumadaan ang krudong dinadala nila sa iba pang bahagi ng Cavite, ilang bahagi ng Laguna at Metro Manila. Nung Huwebes pa nila isinara ang naturang pipeline, hindi na raw posibleng maulit pa ang oil spill dahil nadiskarga na ang lahat ng krudo nito sa storage. Contained na rin ang pagtagas. Dahil sa masamang panahon, hindi naman matuloy ang pag-dive sa lugar para matukoy kung saan eksakto ang tagas sa pipeline. Ayon naman sa Department of Energy, may kalumaan na ang pipeline ng Petron sa Rosario. Kumpanya raw dapat ang magme-maintain nito. Kung supply naman ang pag-uusapan, hindi raw makaka-apekto sa supply ng krudo ang pagsasara ng pipeline. Pagtitiyak ng Petron sa DOE, may mga pwede pang daanan ng krudo para maihatid sa mga customer. Yun nga lang, dagdag gastos ito para sa kumpanya. Gayunman, hindi raw ito nangangahulugang magtataas agad sila ng presyo. Depende pa rin kasi ito sa presyohan sa merkado. Lala Roque, GMA News. Sa punto ito, makasama po natin si Joan Michelle Gonzalez, ang Municipal Administrator ng Rosario, Cavite. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Vicky. Opo, at sa ngayon po ba, kumusta po yung kabuhayan ng mga residente po dito na naapektuhan ng oil spill? Sa ngayon, medyo apektado pa rin, particularly yung mga mangingisda namin, tsaka yung magtitinapa, tsaka yung mga nagbebenta ng isda na pang araw-araw. Hindi pa rin nakakalaot kasi yung mga magsasaka namin. Kung makakalaot man, medyo sa palengke namin may konting fear pa na hindi safe yung aming isda na huli dito sa aming dagat. Pero kaya nga, kanina umaga, pinakita namin sa lahat, kahapon, pinakita namin sa lahat na safe nang kainin. Yung isda, mga alimasag, even yung mga shrimps namin, at saka yung, especially yung aming tinapang salinas. Opo, at sa tingin nyo ho, mga gaano magtatagal itong takot na ito ng mga mamimili para sa mga produktong galing po dito sa Rosario? Since naman sa ngayon, more or less mga 95% na nalinis namin yung dagat eh. Plus wala nang, BIFAR has tested, even Petron has already tested yung aming water. Safe na siya, clean na siya. So siguro patuloy-tuloy lang kami na pag-advocacy namin na safe ng kainin, yung aming press releases, ganoon na rin, na safe ng kainin. Unti-unti, maibabalik namin sa normal yung buhay ng aming mga mangingisda. Yung epekto po sa mga mangingisda, mga ilang pamilya po bang pinag-uusapan dito na naapekto na mahinang bentahan? Meron kaming mga 4,000 mangingisda na 4,000 families yan na directly sa pangingisda. Ang mga magtitinapa namin nasa mga 1,000, 2,000. Yung mga nagbebenta ng isda, yung mga naglalako, madami din yan. So, roughly, ini-estimate namin nasa mga 5,000 to 6,000 families yung apektado directly noong ng oil spill. Opo. Siguro ma'am, magandang makapanawagan doon sa mga mamimili ng isda, no? Opo. Sa lahat po sa ating viewing public, yun po lalo na po yung namimili sa aming Pandawan Fishport, pati po yung
sa aming palengke. Safe na pong kainin ang huli na galing sa Rosario, Cavite. Yung ating pong alimasag, yung ating pong shrimps, yung ating pong tinapang salinas, lalong-lalo na po, ay safe na po para po kainin. At yun po ay ipinakita namin kaninang umaga, pati po ang aming punong bayan, si Mayor Nonong, ay kumain po. Kasalo po ng taong bayan. Maraming salamat po, Ma'am. Salamat po, Gigi. Si Mama Joan Michelle Gonzalez, Municipal Administrator ng Rosario, Cavite.